nga nagisgot kita may tungodhan kanan Dios sustenance ang nga para kita makalahutay pag-alaga da Ginoo. Ano? Kamo nga tanan waray ha aton exempted ang mga temptation, han mga trials, pero hinumdumi kabugtuan para nga tanan nga mga believers nga namamati. Nagsiring Ginoong Kristo, when you pray like this, and then nagha prayer nga concept nga gintudlo ni Jesus. May adahiya statement didiha bandang ulahi nga nagsiring, Lord, lead us not into temptation, but deliver us from evil. Napaka-importante ini mga kabugtuan. Kay kabahinhan temptation, kabahinhan trials, kailangan mo good-an Ginoo. Waray hinuman nga tao nga kaya sulo magmadinaugon kontrahan temptation. Diri mo kaya ang trials nga ikaw lang. Pero ang susi han imo kadaugan sang kaya nangatak na bangin maeda ka mga trials. Ang susi is mismo ang tabang gikan ha Ginoo. Ayaw i-blame ang imo kalugaringon. Ayaw kundinahaan imo kalugaringon kun na nahagbong ka ha mga pagsulay, nahagbong ka ha mga temptation. Hinumdumi diri mo kaya kung waray ang Ginoo. Kaya in that prayer nagsaring ang Ginoong Jesus, sugad hinian imo pag-ampo, ang iyo pag-ampo. Lord, lead us not into temptation, but deliver us from evil. Iampo nga ang Dios, iharayo ka mga pagsulay. Iampo nga ang Dios, italwasong ka mga maraot. Ayaw pagsunod ang kanta nga nasiring, kung ito may iton panaginip, ayaw ko nang gumising pa. Ayaw ito. Ang kailangan mo is gumising ka didahan imo mga pagpakasala. Gumising ka didahan imo mga temptasyon ngan magtawag ka ha Ginoo. Cry unto the Lord, Lord, lead me not into temptation and deliver us from evil. Kung diin ka napakulog, kung diin ka na hagbong didto buhat, ayaw pag dinugay, nagpinadayong kala didahan kasalanan, ayaw. Bangon kung diin ka nakasala, ngan maghinulsul ka, bubuligan kahan Ginoo. Buligan kahan Ginoo. Now, padayong ka pag-alaga da Ginoo. Because ang pag-alaga da Ginoo, this is a journey. Or, ang ibang nga term ha Bible, this is a race. Ano? Rumba inihiya, igsuon. This is a race. This is a journey. Ngan, kung race man mga kabugtuan, hinumdumiliwat ang pulong Ginoo ngay Kristo Jesus, He is the captain of our salvation. Ano ba ang imo maunahuna kung magyakan kita ang pulong nga captain? Ang sumiringani nga pulong nga captain, ang una good siguro damo gad ang application nini, pero dadunta ikaw ha mulay, ano? Iyon captain, yung captain ball labi na pananglitan basketball Yung captain ball, amo yan nagpaplanohan game. Nagpaplanohan laro. Ngan ang maupay nga captain ball, magdadaog ang iya team han laro mga kabugtuan. Tigamli Ginoong Kristo aada iyaan strategy han kaluwasan. Kaya ang iba nga mga Kristohano, makikita mo ang kasabot mo nga pinabayaan han Ginoo kay nanatili man dida kasalanan, nanatili ha mga pagsulay. Waray mga kabugtuan, ha Ginoo diri amo ito. Kay Kristo Jesus amo nagdadarahan madinaugon nga laro ha kaluwasan. Tutugduan kaniya how to win the battle of life. Tutugduan kaniya papaano magmainuswagon didahan imo mga challenges, han imo mga struggle. So madidiscoveryhan mo na yan na ano ang nahihimo ni Jesus. He is the captain of our salvation, of your salvation. Makakalahutay ka, mamimaintain mo ang imo kaluwasan adlaw-adlaw, every moment of the day. You can maintain your salvation because Jesus is the captain of our salvation. Labot pa, nga hiya nagpaplanohan game na mulay pa hiya. He is a playing captain. Maram ka ba igsuon nga imo kinabuhi gimbubunyugang kahan Ginoo adlaw-adlaw? Kaupod may Kristo Jesus. Diri mo kailangan mapirdi. Diri mo kailangan mahagbong because kaupod mo ang Ginoo. Gawas lang kung diri mo ya i-recognize. Diri mo ya recognize.
Gawas lang kung magsulo ka, itakwil mo hiya. Gawas lang kung diri mo kilalon ang iya presensya. If you won't recognize the presence of Jesus in your life, then mahadlok ka kay magsusulo ka laay mo kinabuhi. But ang katotohanan nga ang Ginoo, He is working in us and He is working through us. Sirang bara na kasuratan, it is God who is working in you both to will and to do of His good pleasure. Nagpapamuhat ang Ginoo didahi mo kinabuhi. Dinhiya aton kinabuhi sangkay. So kung magpamuhat hiya, then may da ka paglaom, may da ka assurance nga magmamadinaogon ka. Kay aada ang presensya ng Dios, aada ang grasyahan Dios sa imo kinabuhi, kaupod mo ngan magmamadinaogon ka. Amay tiya kabugtuan. Kaupod mo hiya pag-atubang ha mga trials. Diri kabiyaan niya. Nasiringan bara na kasuratan sa Psalms 23. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, because thou art with me. Thou art with me. Tungod kay kaupod ko ikaw. Di waray ako kahadlok, ka baraga, kalisang. Bisan ako maglakahan the valley of the shadow of death. Bangin ang kamatayon. Diri ka waray ka kahadlok, waray ka kalisang. Kay kaupod mo ang presensya ng Ginoo. Amo ito ng benepisyo kapag maaram ka nga kaupod mo ang Diyos. May kanta nga ni Nazarin, kasama natin ang Diyos. Di ako matatakot. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Amo ito hiya mga kabugtuan. Kung mag-trace up pa tayo hang history, hang biblical history, lalong-lalo na ang mga Israelita. Aton makita, makakadiskubre kadahan realidad nga ginopdan hirahan Ginoo nga astahan time nga nagtabok hiraha Red Sea. So nabuak ang dagat ha Red Sea. Diri tungod han magic ni Moses, pero tungod han presensya han Dios. Han presensya han Dios. Ang bara na kasuratan na siring, and the sea saw the presence of God. Nakit-an ang dagat ang presensya ng Diyos. Umatras ang dagat tungod kay nakada ang presensya ng Diyos. So, opdan ka ang ginuigsoon. Arumamay ka lakon. Imo pamalandungan kung gaano kagamhanan imo kaupod. Mga kalilisang. Ninumdum akohan, dito pa ako Samar, in high school pa ako. May ada nakilala namong nga duha ka lieutenant ha army nga inihira member ha 19 IB. Actually naging astang inabot ang ranggo captain si Captain Velasco nga ni Captain Olmedo. Na-attend dira tikangan era detachment, na-attend dira ngadtuhan amon evening service ha fellowship ha simbahan ha church, na-attend dira ang fellowship bisan amon mga prayer meeting hira nga duha nga kapitan captain hira nga duha, na-attend dira ang prayer meeting na waray mga armas kay an ira siring kasama namin ang Dios. Can you imagine that? So amot hiya grabe kagamhanan ang Ginoo. One time nag-testimony hiya Captain Olmedo, ginambush siya dito may may San Jorge, yung barangay Buena Vista. Pero gisalbarihan Ginoo. Igsoon ang mga pagsulay magdadaog ka, ikaw nga Kristohanon, kay kaupod mo ang Ginoo. Ginsisiyakan ko ini, gini-exhort ko ini nga punto. Kay kadam-an nga mga Kristiyano yan na ginihimo na ang Ginoo pasangil. Daw sugad-sugad nga ang Dios, ang pag-alaga da Ginoo is ineffective. Waray bisa. Kabugtuan, gamhanan ang Dios. Diri ang Dios magiging waray bisa. So hinumdumi ang usa nga sikreto han imo pagkamadinaugon. Han imo pagtuo is yung abiding presence ni Ginoong Kristo. He is the captain of your salvation. Kapitan niya ang imo kaluwasan. Kaupod mo hiya. Hiya ang nagpaplano han imo kadaugan. Kung masunod ka iya, kung makupya ka han iya instruction. Nagsiringan baraan na kasuratan ha Matthew chapter 11. Nasing Ginoong Kristo, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest."
Take my yoke upon you and learn of me, and you shall find rest into your soul. Learn of me. Magtuon ka mo akon. For I am meek and lowly in heart. Malumo ako nga mapaubsanon. And you shall find rest into your soul. Magagamay ada ka kamurayaw, haimo kasing-kasing. See? Ato nakita mga kabugtuan, habang nagpapadayon kita pag-alaga da Ginoo, we are learning, we must be learning the ways of our Lord Jesus Christ. Ako nagsergi San Pablo nga, the life that I now live in the flesh, ang paagi ang kinabuhi nga akon kinabuhi, is I live by the faith of the Son of God. Nabubuhi ako han pagtuo han anak han Dios. Ang iya pagtuo, ang iya concept, nagkopya, nagpattern, didaan kan Kristo pagtuo. Diri ang iya natural nga pagtuo. Diri ang iya religious nga pagtuo. Pero ang iya pagtuo, nagkopya, nagpattern, founded, didaan kan Kristo pagtuo. Kailangan naton yan mga kabugtuan. Papaano man kita magkamayada, pagtuo nga parihuan kang Kristo pagtuo. Kita ahabaraan na kasuratan. Aada ito hiya. Aadaan kang Kristo way of life. Aadaan kang Kristo mga teachings. Aadaan mga revelation. Dida kan Kristo. Nga dida kan Kristo may ada kita tinatawag paglaom han aton pagkatinawag. Dida kan Kristo may ada kita tinatawag hura nga panurundon. The riches of our inheritance. Kamakaruruyag han aton mga panurundon dida kan Kristo. Dida kan Kristo may ada kita hura nga gahum nga para ha aton magagamit ma-enjoy naton hapag atubang ha mga pagsulay. It is the power of God, the resurrection power of God. So magdadaog ka, there is no reason ang mga tauhan Ginoo mananatili hapag kauripon na kasalanan, but ang destiny naton nga tanan is victory, kadaugan, kasi kasama po natin ang Panginoon. Kaupod mo ang Diyos mga kabugtuan. Kaupod mo yan. Labot pa, ang Diyos, amo ang judge, kakampi mo. Kakampi mo yan. Kumbaga, kaso mo, kaso paano. Imo nga ni kakampi ang judge, madaog ka good. Wala ito legal dictum. Ang judge, atas yan. Pero ang totoo, iba ang nangyayari sa realidad. Iba gihapon ang may kakampi ka. Pero ang kamatuuran spiritually, kung kakampi mo ang Diyos, hinumdumihiya ang judge. Bubuligan ka han Ginoo. How can you fail? Di na pag-alagad mo ha Ginoo kung mismo ang Diyos nga hiya ang judge nga maluluyon, hiya ang imo kakampi. Waray ka na rason nga, waray ka na kabaraka nga mahagbong ka pa. Waray ka kabaraka nga mapakyas ka kasi kakampi mo ang Ginoo. Ang imo lang bubuhaton is you have to submit to the Lord. Masubmitar ka lang, igsuon. Mapabilin ka lang ang iya kaburuton. You will remain, abide in His court. Sa rin nga Psalms 92. Those who remain in the courts of the Lord shall flourish. Shall flourish. Dito ka mag-uuswag, dito ka magyayabong, dito ka mag-grow, ha kurti, ha mga tambag, ha mga pagsaway, ha mga paggiyahan Diyos sa imong kinabuhi. Ang diferensya lang, kasi may mga tao yan nga panahon, Kristiyano kunuhira, pero diri na paggiyahan Ginoo. Sigurado ako igsuon, kung diri ka maghinulsol, kung suga dito nga paagi, di ka gud malahutay ang pag-alaga na Ginoo. Magiging fake lang ang imo pag-alaga na Ginoo. Pero kung magpaubos kita di ha Ginoo ngan mamati kita hapag tambag, hapag saway ha Ginoo, then sigurado ako ang grasyahan Dios maghuhura ha aton kinabuhi. So amay to ya kabugtuan, pagtuo nga iya ha Ginoo nga nagtikang ha Ginoo magtatapos liwat dida ha mga milagruhan Ginoo. From tinikangan, from the beginning to the end, hinumdumi sa rin ni Jesus, I am the Alpha and the Omega. Hiya ang beginning, hiya ang source,
He is the author and He is also the finisher of our faith. Garantiya yan nga tatapuson niya, bubuligan ka niya, nga maka-breakthrough ka, makaabot ka ha finish line. Makaabot ka finish line. Makaruruyag mga kabugtuan. Kung kita nga nag-alaga na Ginoo, makakaabot kita ha finish line. Hinumdumi, ganun ang testimonyo, ganun ang konseptan pulonghan Ginoo mga kabugtuan. Na kung ano imo gintikangan, kaupod mo ang Dios hangtod ha finish line, hangtod da katapusan. Then ang aton lamang is let us just be faithful. Magmatinumano lang kita igsuon. Uupdan kitahan Ginoo because God is a covenant keeping God. Nagtitipig ang Dios mga kabugtuan ng iya saan. Bisan nga ni kung makita nato ng Israel. Nasod ang Israel for many centuries. Ang iya ka covenant diha is Abraham. Nga ang covenant ng Ginoo kan Abraham is that Abraham will become a father of many nations and that all the nations of the world will be blessed because of Abraham. Kaya dida ang mga katulinan in the flesh, katulinan ni Abraham, dida iya unod. Han iya kaapu-apuhan na tao an usa nga apo ngan anak tribo ni Judah. Wala iba kundi Jesus. Ngayon ay Jesus na ang nagdara ang blessing ang kalibutan. Why? God finished Abraham's faith. Ang pagtuo gintikangan ni Abraham, bisan patay ni Abraham, gintapos ang Dios because God is a covenant-keeping God. Matinumanon ang Dios. Ang pagsaringan Ginoo Abraham, in blessing I will bless you. Bless talaga ni Abraham. Abraham, magkakaanak ka. Nagkaanak talaga ni Abraham. Igsuon waray kita rason nga masaring ka nga anhuntaman kanan Ginoo man pagbuot. Ang pagbuot han Ginoo kabugtuan ha aton permi ka upayan. Tigam ni ito ya. Kung may mga bagay nga i-interrupt han Dios ang atong kinabuhi, ang dahilan dida tungod kay mas may dida paagi ang Dios nga mas maupay pa kontran aton paagi. Always for our good. Always for our hope. Kaya ayaw kita pag basta-basta pagtuo nga masiring nga ang Dios murag pahirap, ang Dios murag nag-intervenir nga diri ka hiyang dahilanan imo pagkadiri pagka mainuswagon. Diri ito amo igsuon. God is the source of good things. Saringan bara na kasuratan ha James, every perfect gift is from above and cometh from heaven. Ang nga tanan nga mag-upay nga mga regalo, mag-upay nga buhat, tikang ha Dios yan mga kabugtuan. Kaya you can expect many good things tikang ha Ginoo. Ngan sa rin ko pa kanina, kung maabot man ang mga bagay nga patingin natin diri maupay, may dahito mas maupay pa nga plano ang Ginoo. Maramba ka mo ang pinaka saring pa diri maupay sinunod tanala in the natural. In the natural, may bagang sugad-sugad na diri maupay. Maaram ba ka mo kung amoy na yan mangyari? Maaram ba ka mo may maupay lagi hapon? Ano yan? Kamatayon. Ang kadaman nga mga tao na siringa, ang kamatayon, kung naabot nga ni talaga diri maupay, masubo. Pero maaram ba ka mo nagsiringi San Pablo Barana kasuratan? For to me to live is Christ and to die is gain. You see? Ang kamatayon, may ganansya pa ang mga tao ang Diyos. May ganansya pa ang mga tao ang Diyos. Kitaon nato na bara na kasuratan. Ang Diyos gintugutan niya ang iya bugtong nga anak. Jesus Christ to die on the cross. O masaring kita nga ang kamatayon, trahedya, ang kamatayon, kamalasan, ang kamatayon, makasusubo nga butang. So makita natin, God allowed, the Father allowed His Son to die on the cross as a sacrifice for sin. Kaya ano, kung makita naton nga daw may diri maupay nga pahinitabo, sabi ko kanina, may da pa mas maupay ito nga plano ang Ginoo. So ang plano ang Ginoo nga pinaagang kamatayon ng iya bugtong anak. Damo ang nataluwas, damo ang natambal, damo ang nabanhaw, tikang hakasalanan, ngan uni na damo ang mababanhaw, tungod kay Kristo na banhaw. You see? Kaya kabugtuan, ang ginisgutan naton, ginbi-break naton,
gingguguba naton ang mga limbungan kaaway. Gingguguba naton ang mga bagay nga diri kamatuoran. Kay amo ini nga mga bagay ang makakapaglimbong han mga tawo nga nag-aalagad ha Ginoo. We must know the truth, and the truth will set us free. Okay? Mga kabugtuan, He is the author, Jesus is the author and the finisher of our faith. Amo ito hiya. Ngan sana yan ang mga panahon ang aton mga pagtuo maging fruitful na. Maging fruitful. Tigam ni naton mga kabugtuan. Hahani kitan pag-atubang nga napaka-misteryoso nga sakit nga pandemic. Kaya ang scientifico nagkakalilisang nga papaano makahimohin tambal kontra hini kay paiba-ibad iya kinaiya. Yan ang nga ni wala pa makaagin tambal, wala pa iba makakapagpaikotin in vaccine, ano? Kay dili man lat madali ang paghimon vaccine ngayon, ano? Dili madali. Aabutan nga ni harani sa katuig. Antes makaproduce in vaccine, makalilisan ang mga trials nila. Ano na nangyari? Nasa ring na ang second wave ang sakit. Mas matindi pa kontra ang una. Grabe mga kabugtuan. Pero ang totoo dida, iningatanan, puros initikang hayawa. Pero isgutan natin yan, ipapadayo natin kabugtuan. Ang importante ikaw nga may pagtuo. Sana magmadinaugon kaya nga panahon. Ngan gamitan imong pagtuo pag-alagad ang Ginoo. Ngan benepisyohan imo kasi tao. Ngan benepisyohan imo kalugaringon nan imo pamilya. Ngan ang Dios maghatag ka imo kadaugan kay kaupod mo hiya. Iyon ang kay mga kabugtuan.